Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang video ko po ngayon is tungkol sa kung may limang maling gawain na nagpapalala sa anxiety ng isang tao. Meron namang limang bagay kung papaano i-improve ang iyong anxiety or ang iyong mental health. Number one is limitan ang paggamit ng mga digital device. Limitan din sa mga social media. Ah, ma Maraming mga tao ngayon na yung ginagamit nilang coping mechanism is yung social media like Facebook, TikTok, Instagram na nagpapabigay sa kanila ng kasiyahan na makalimot nila yung kanilang mga iniisip, yung kanilang mga nakakapagbigay sa kanila ng mga nakakasad or nakakalungkot na mga nararamdaman, which is not good. Kasi para lang yan, kumbaga umiinom ka ng alak na gusto mong tanggalin yung mga nararamdaman mo, but at the end of the day, paggising mo sa umaga is ganun pa rin. Kumbaga, lumala lang siya kasi mayroon kang tawag nito, mayroon kang hangover, mayroon kang headache. So, same pa rin yung problema mo. Kumbaga, nadagdagan lang lalo siya. So, maling-mali talaga na gawing coping mechanism ang social media kasi hindi talaga siya nakakatulong. Plus, yung device talaga, hindi rin yan nakakatulong sa health ng isang tao. Hindi naman masama ang paggamit ng mga digital or device tingin sa social media sometimes, pero dapat hindi aaraw-arawin mo, hindi yung from paggising mo sa umaga till pagtulog mo ng gabi, nakababad ka 24 hours sa social media, sa sa tawag nito, sa digital mo, sa cellphone mo. Pero minsan kailangan din natin talaga na magpahinga. We have to go outside. We have to take some walk, connect sa nature kasi yun ang pinaka mas maganda talaga na coping mechanism na lumalabas tayo at nakakakita tayo ng ibang mga tao, nakakasalamuha tayo ng ibang mga tao. Kasi guys, dito yun talaga yung pinaka coping mechanism ko na maglakad-lakad. Kasi pag pumunta kami dito sa bakuran namin, mas maganda dito kasi may mga field, may mga cornfield, may mga horses na nakakapag muni-muni ka na kailangan mo rin kumbaga mag-detach sa stressful na pamumuhay mo kasi pag nasa social media ka tapos yung buhay mo sa realidad is ganun din, very stressful, parang wala pa ring pagbabago, di ba? Parang naka-circle ka lang doon. At paglabas mo rin ng bahay, nakakalanghap ka ng fresh air na nakakapagbigay sa iyo ng ginhawa na i-let go na kung ano yung nakakapagpaano sa isipan mo, yung nakakapagpabigat sa isipan mo at nakakapagpabigat sa katawan mo at nagpapalala sa anxiety attack mo. Number two is huwag matakot na ilabas kung ano yung nakakapastress sa iyo. Like for example, kung mayroon kayong problema sa sa asawa mo, you have to talk to about it. You have to talk about it. Your problem. Kung gusto mo na tulungan ka ng asawa mo, you have to ask them. And then also, like, sa relationship kasi dapat kayong magandang communication. Pero kung wala kayo talagang magandang communication is you have to think about it na kung ano yung mga nakakapa-best both sides sa inyo kasi alang naman na magkakasakitan kayo, hindi naman yun maganda, right? So kailangan talaga pag-usapan ninyo kung ano yung dapat pag-usapan. Hindi mo dapat kimkimin. Kung ano yung gusto mong sabihin sa asawa mo, sabihin mo sa kanya. And you have to be prepared also kung ano yung mga kumbaga yung feedback niya sa'yo. You have to accept that at magbigay kayo ng kumbaga magpatawad kayo sa isa't isa. Huwag ninyong kikimkiming. Kasi guys, ganun din yung nangyari sa amin mag-asawa. Nang nagkaroon din kami ng pagka-problema. I am not, kumbaga, hindi ako nagpapaka-perpekto. Walang perpektong relasyon like sa pag-aasawa. Nagkaroon din kami talaga ng problema na to the point na
ayoko na talaga. But yung asawa ko talaga, he really approach it na kailangan nating pag-usapan ito kasi may anak kami. So, of course, ako naman, then I realized na syempre, dapat ko rin bigyan. But walang involved dito na mga lalaki or babae. Walang involved dito. It's just like because different kasi kami yung tradisyon na kinalakihan namin. So, sobrang hirap nung time na yun kasi nga wala akong pamilya dito. And then siya may pamilya dito but hindi naman gaanong kalaki and yung tumutulong lang sa amin magbantay sa aking anak is yung mother-in-law ko. But which is I understand naman na matanda na yung mother-in-law ko. But nung time na yun talaga, it is very different, difficult as a Filipina talaga na i-attach mo yung pagiging isang Pilipino mo sa anak mo, which is half siya, half Belgian, half Pinoy. But hindi mo yun kumbaga matatanggal talaga kasi Pilipino ka pa rin. Kahit anong mangyari, Pilipino ka pa rin. Which is dapat magkaroon din ng respeto sa isa't isa. So yun ang ginawa namin, pinag-usapan namin mag-asawa. Sabi niya, okay, if that's what make you happy or that's what makes you kumbaga nakakapagbigay sa iyo ng panatag kasi ikaw naman yung nanay. So, ako as a husband, I will support you. Hindi naman yan, kumbaga kung anong mga suggestion ng mama ko sa atin, we have to say, okay, but it's up to us kung papaano natin ito. Kung gusto ba nating itong i-apply sa atin bilang isang magulang sa ating anak or hindi natin i-apply. So, depende lang. So, dapat talaga pag-usapan ninyo ng maigi, lalo na pag may involved na na tawag nito na bata sa inyong relasyon na dapat hindi lang ninyo isipin yung inyong sarili. Kasi yun talaga yung magpapalala sa mental health mo, lalo na kapag may lalo na kapag may panic disorder ka, tapos may depression ka. Sobrang mahirap talaga. So, kailangan mo rin isipin yung sarili mo at kapag inayos ninyo yung inyong problema, lahat talaga yan is magsusunod-sunod din yan. So, kailangan mo talagang isipin muna mabuti ang bawat desisyon. At dapat kung nakakaramdam ka ng hindi maganda, physical man yan, emotional man yan, psychological man yan, if you really need help, like a professional help, like psychiatrist, huwag kang mag-hesitate kasi yun ang makakapagbigay sa'yo ng kaginhawaan. Hindi man lahat na mga tanong na gusto mong itanong sa psychiatrist, hindi man lahat ora mismo, pero they will come like step by step. You know, like one by one yung mga tanong mo magkakaroon yan ng kasagutan, pero hindi one snap of your finger na ora mismo magkakaroon ka ng sagot sa katanungan mo. No, it's not like that. Pero dapat pag-usapan talaga kasi you deserve it na pakinggan yung side ng asawa mo. Deserve mo rin na ilabas yung mga hinanakit mo para sa mental health mo. Kasi papaano mo ma-fix yung relationship mo, even yourself, hindi mo maintindihan, even your own mental health, hindi mo kayang ma-fix. So, kailangan talaga na pag-usapan ninyo, lalo na pag nasa relationship kayo. Number 3 is yung maglinis, yung malinis na kapaligiran, malinis na bahay. Kasi kapag makalat yung bahay mo, kapag makalat yung surrounding mo, yun ang kadalasan nagpapalala sa anxiety or stress ng tao. Kasi pag nakikita mo na, oh my God, yung bahay ko, sobrang kalat, tapos ikaw naman, sobrang stress ka, saan ako magsisimulang maglinis? Saan ako, mag-uumpisa dito ba sa living room, sa CR ba, sa bedroom ba namin. So, hindi mo alam. So, dapat talaga is unti-untiin mong maglinis ka talaga. Kasi mas maganda na maaliwalas yung bahay mo, open yung garden mo, malinis yung kortena mo, bagong laba yung kortina mo. And, yung konting steps lang na ginagawa mo, malaking bagay na yun. Yung paglilinis ng bahay, yun talaga ang pinaka-importante na you have a good hygiene sa bahay mo. Like, kasi pag hindi maganda yung bahay mo, pag makalat yung bahay mo, yung atmosphere ng bahay mo sa loob ng bahay mo is makalat din. Walang magandang atmosphere sa loob. Makalat din, gaya din ng isipan mo, gaya din yung mga nararamdaman mo. Dapat mag-ayos-ayos ka rin sa sarili mo. Maligo ka kasi yung
yung pagligo, nakakatulong din yun, umaaliwalas din yung karamdaman, yung na mga nararamdaman mo. Tapos, gumising ka ng maaga, magpaaraw ka, yung pagsidlit ng sinag ng araw, nakakapagbigay yun guys ng vitamin D sa ating katawan at nakakapagbigay ng magandang pakiramdam sa atin, sa ating buong katawan. Kasi sabi ko nga, kung mayroon lang ditong araw nung pagsidlit lang, kapag kung may araw lang dito na ganun, ganyan sa Pilipinas, why not? Kasi dito mahirap talaga dito lalo na pag lalo na pag nagwi-winter, sobrang hirap dito. So, yun talaga ang kadalasan na nararanasan ng mga tao dito, yung sila na nagda-down sila kasi nga kulang yung vitamin D na kukuha namin sa sinag ng araw. Like now, maano siya, kumbaga may sinag ng araw siya pero 13 degrees sa labas. Hindi yun mainit pero chill yung niya, yung temperatura niya. Parang siya, parang freeze siya. Parang hindi siya mainit. Kahit may sinag ng araw, hindi mo mararamdaman yung init. So yun talaga. And then number 4 is yung mga binabalita sa television. Like ngayon kasi puro yung mga nakikita natin sa mga television, sa news is toxic. Also even drama, it's also toxic. Is also hindi also maganda, hindi maganda yung kumbaga model na pinapanood ng mga kabataan, pinapanood ng ibang mga tao like rape, like patayan, gera, kalamidad, or yung mga batang na naaapektuhan sa isang gera. Yun, hindi mo talaga yun kumbaga para sa iyo it is really unfair kung makikita mo talaga. But para sa iyo talaga, you know how to put some, kumbaga borderline, like you have to filter it na hindi lahat ina-absorb mo kasi you know what guys, wala kang magagawa kasi may mga country talaga na ganun talaga na you can only watch, you can be pity with them, na you can said na sana yung mga bata mayroon ding freedom na mabuhay, freedom na maging bata. So wala ka talagang magagawa kasi hindi mo hawak ang bawat namumuno sa bansa. At may mga tao naman sa bansa natin na naghihirap sila, but hindi naman ibig sabihin na matutulungan mo lahat ng mga tao. You can help them in a other way. Pero dapat limitado lang kasi syempre hindi ka naman milyonaryo din. You also need financial. But at least kung mayroon ka mang sobra, you can also help in a small amount, 'di ba? So, ang ginagawa ko kasi kapag nanonood ako lalo na sa mga sa mga giyera ng mga lugar, tas nakakakita ako ng mga batang na walang makain, walang mainom, walang magandang damit or tirahan, tapos hindi sila nakakapag-aral. I feel pity. Kasi nga mayroon din akong anak, in kumbaga tinitingnan ko yung anak ko, what if yung anak ko ganun, nakatira kami doon. So anong mafi-feel? So it is really, makakasabi ka talaga na it is really unfair sa isang bata, lalo na pinagkaitan ng isang sitwasyon ng pagiging isang bata na dapat ay makikita mo sa kanila is yung saya sa kanilang muka, hindi yung takot na nakikita sa kanilang mga muka na mabubuhay pa ba sila sa susunod na araw, 'di ba? So yun talaga. So maraming nakikita nating mga news sa TV na it's really toxic talaga, na hindi mo makikukumpara before yung mga kabataan ko dati na puro laro lang talaga, na hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa ibang bansa, 'di ba? Kasi puro laro lang ang ating inaatupag nung time na yun. Pero ngayon kasi iba na, makabago na yung mundong kinagagalawan natin, may social media na, may mga digital, may laptop, and so on. So, yung mga tao nagkakaroon na ng kumbaga nagkakaroon na ng information about other countries. So, kaya nagkakaroon na ng mga krimen, nagkakaroon na ng mga rape, nagkakaroon na ng mga patayan kasi nga there are very, kumbaga, if you're addict with drugs, nakakagawa ka ng hindi maganda. And then kung
nakakagawa ka ng hindi magandang krimen, like nagagahasa mo yung sarili mong ina, like nagagahasa mo yung neighbor ng anak ng neighbor mo, at marami pa, or nakakagawa ka ng mas malala pang ganyan na nakakakitil ka ng buhay ng isang tao. So dapat hindi talaga ganun. So yun talaga ang kailangan talaga na gawin natin is yung detoxifying talaga, na dapat may boundary kung hanggang doon lang talaga. Kasi ako, hindi talaga ako nanonood ng television. My mother-in-law, my husband, nanonood sila, pero ako hindi talaga ako nanonood. Kasi number 5 is wag i-isolate ang sarili sa loob ng bahay. Gawin ang isang bagay na nagtutulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone, tulad ng pagpasok sa trabaho kung empleyado ka, pagpasok sa school kung isa kang mag-aaral, pagsakay sa train, pagsakay sa jeep, pagsakay sa bus, paghatid sa iyong anak sa paaralan kung ikaw ay isang magulang. Sa umpisa mahirap, pero kung gagawin mo ito araw-araw, malalaman mo na lang na mahusay palang paraan upang ma-overcome ang iyong anxiety or panic attack. Sa pamamagitan ng pagkilos at harapin ang mga bagay na kinakatakutan mo or kinakatakutan natin, sa ganong paraan makikita at marirealize mo na hindi pala ito nakakatakot gaya ng inaakala mo or inaakala natin. Anyway guys, thank you so much. Thank you for watching this video and thank you for supporting my video. Please comment down below and like and subscribe and share my video. Thank you so much.